mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Kamusta naman kayo? Ba't natatawa ako? Kasi pag sinasabi kong beauty is in you, nakikita ko yung itsura ko sa nakikita ko yung itsura ko sa screen. Ayun, tsaka-tsaka ko. Anyway, mga buweks, kamusta kayo? Na-miss ko kayo, ha? Hello po sa mga nanonood dyan. Ayan, ha? Grabe, ang dami nyo. Grabe kayo. 1 million viewers. Ayan, please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Maraming salamat sa mga nag-like sa inyo. Sa mga hindi pa nagla-likes dyan, ayun, no? Alam nyo na, diba? Galaw-galaw, ha? But anyway, mga buweks, ito nga, no? Umpisahan na natin ito. Nakakaloka ito, itong mga kababayan natin, mga akling na ito, nakakainis din minsan, eh. Hindi na lang sila, anong tawag dito? Maki-celebrate, no, sa mga kaganapan ni CJ Opiaza, diba? Nakakaloka ito. Kasi ibinabalik nga nila yung kay Papa Nawat at saka kay Clara Souza, diba? Yung sinasabi doon na, yung parang, kailan ba yun? 2018, ayan, no? Nung nakoronahan nga itong si Clara Souza as Miss Grand International 2018, yung sinasabing mabuhay real cooking show. Ayan, binabalik nila sa social media, diba? Syempre, pag nakita na naman to ni Papa Nawat, ay nako. Ayan, baka mamaya sumama na naman yung loob sa atin, no? Sa ating mga Pinoy kasi nga binabalik yung mga ganito-ganito. Anyway, no, tignan yung mga buweks, no, malaki na yung pinagbago ni Papa Nawat. Napansin nyo ba? Since noon, di ba, medyo ano na siya ngayon, mabait, di ba? Medyo mas kalmado na siya ngayon, di ba? Ang sabi daw kasi dito, nakalimutan na daw ba ng mga Pilipino, ayan ha, yung mga pinagsasabi daw ni Papa Nawat at saka yung si ano no, yung nanalo nga anong tawag dito, si Clara Souza, yung sinabi din no kay Catriona Gray, binalik din yung ano ba to, yung ginawa ni Huwai, di ba? Nakalimutan ko yung pangalan. Si Coco, di ba? Yung kinumpara niya itong si Clara kay Catriona, yung anong tawag dito, yung fit si Clara tapos fat naman si Catriona Gray. Ayan, binabalik nila, nakakaloka. Sana tigilan na nila yung mga ganito-ganito, di ba? Na real cooking show daw ang Miss Grand International. Grabe, hindi pa rin matanggap ng mga Pilipino, ng mga ibang mga Pilipino na ang Miss Grand International nga, syempre, may pagbabago na, di ba? Tanggapin nyo na yan. Ito lang ha, mga buwek, sa totoo lang ha, sa pagkakaalala ko, dahil nga, alam mo yun, sa puro cooking show comment, no, ng Pinas, eto ha, ng mga Pilipino din sa social media account ng Miss Grand International, no? Siyempre, yung time na yon puro comments ng cooking show, no? Ito yung na-unplay ito yung na-unplay si Eva Patalinhog, kung hindi ako nagkakamali, no? So, bali, nagbabago talaga ang ihip ng hangin, mga buweks, no? Sa totoo lang. So, just like nagbabago din ang tingin ng mga tao sa Miss Universe, ganun lang din yon. At sa iba pang mga pageants, kumbaga, um, yung Miss Grand International, siguro dahil nga, alam mo yun, hindi pumapalo yung mga kandidata natin doon dati, di ba? So ngayon, syempre, hindi mo rin naman kasi masabi kung ano talaga yung hinahanap ni Papa Nawat or ng kahit na anong organization. Kaya ngayon, pag hindi nanalo yung Pilipinas, cooking show, di ba? Ako nung time na nun, kay Eva Patalinhog, nanahimik lang ako. Sa iba pang mga candidates, nanahimik lang ako. Kasi alam ko, Miss Grand International, pag sinabi mo kasing grand, kailangan grand talaga, di ba? So parang iniisip ko parang hindi naman kasi si Eva Patalinhog din ano doon sa Miss Grand International. Parang hindi rin naman naging grand yung dating niya. Kaya nga lang no, kung iisipin mo kasi
parang ano, parang nagpapadala tayo ng high caliber sa Miss Grand International pero gano'n yung nangyayari, 'di ba? Pero siyempre meron kasi mga hinahanap din yung mga may-ari ng organization na hindi nila nakikita sa Pilipinas, 'di ba? So akala natin 'pag nagpadala ng ganito mananalo na, hindi naman gano'n dapat lagi, 'di ba? Dapat tanggalin yun sa mentalidad ng mga Pilipino tapos 'pag natalo cooking show, 'di ba? Yung iba diyan 'no, yung iba diyan tulad nitong nag-post na 'to 'no, yan yung dahilan kung bakit ano, kung bakit minsan nahihirapan tayong makuha yung crown, eh. Sa totoo lang 'no. Kasi yung mga kandidata natin, sila yung nagsa-suffer 'no. Siyempre yung mga pamba-bash 'pag nakakarating yan sa organization, definitely parang nagiging pangit din yung, alam niyo yun, yung image ng kandidata natin kahit na mag-effort pa sila ng bonggang-bongga, 'di ba? Dahil kumbaga etong mga ganitong klaseng mga ano, mga baklang imburnal, ito talaga yung ano, isa sa mga dahilan kung bakit naliligwak ang mga Pilipino. Believe it or not, may impact 'yan sa organization 'pag ginaganyan, 'no? Siyempre nasasaktan din yung ano, yung mga may-ari ng organization. Mga tao din 'yan, may puso't may puso din 'yang mga 'yan, 'di ba? Kung iisipin mo naman kasi nung ano, nung 2018 'no, kung iisipin mo, Um, kumbaga si Eva Patalinhog kasi noong 2018, lamon na lamon din talaga siya. Sa height pa lang mga buweks, kitang-kita niyo, hindi naman sa pang-aano, si Eva Patalinhog, maganda sa Eva Patalinhog kung sa maganda, ha? At saka siyempre, eto nakakapagsalita din naman, maganda rin naman yung communication skills, 'di ba? Pero hindi lang naman kasi communication skills yung hinahanap sa Miss Grand International. And to be honest, nung time na yon, hindi na ako maasa na, alam mo yun, magpe-penetrate tayo sa ano, sa Miss Grand International. Ibig ko sabihin siguro, swerte na lang tayo kung pumasok tayo sa first cut. Pero kung hindi, naiintindihan ko talaga. She's beautiful, pero yung kalibre ng mga kandidata nung taon na yon nung 2018 talagang malalakas. So, talagang inihanda ko na yung sarili ko na parang, ay sabi ko kung hindi tayo makakapasok, ganyan-ganyan, okay lang din kasi siyempre ang daming magaganda, ang daming matatangkad sa Miss Grand International. Ang hinahanap pa ni Papa Nawat, 'di ba, talagang glamorosang kandidata. So, yun yung hindi ko masyadong nakita kay Eva Patalinhog. So, parang tingin ko naman, okay lang din naman yun na yung, alam mo yun, kung hindi siya nakapasok, hindi siya pasok sa ano, sa qualifications ni ano, sa mga hinahanap ni ano, ni Papa Nawat, 'di ba? So, anong magagawa natin, 'di ba? Pero ang nakakaawa lang kasi kay Eva Patalinhog nung time na yun 'no, hindi lang si ano, hindi lang si Eva Patalinhog. Kumbaga makikita rin naman natin 'no, na gamit din naman talaga ang Pilipinas, 'di ba? Sabi nga 'di ba, halos walang tulog si Eva Patalinhog, ta's nagkasakit pa siya, 'di ba? Yun nakakaawa siya sa part na yun 'no. Dahil nga wala siyang pahinga, yun nakakaawa talaga. Yung kitang-kita naman natin kung paano talaga, alam mo yun, si Eva Patalinhog yung mga exposures niya kaya iniisip din ng mga Pinoy 'no, napapasok nga iyon sa ano, sa first cut at least 'no. Kaya nga lang ayun 'no, hindi naman siguro luto pero siguro, for a clout na rin 'no, let's just accept that. Dahil nga yung Philippine Sash, Giva, ay malakas talaga sa mundo ng pageantry. Siyempre maraming hatak 'yan 'no. So sa part na 'yun, dun bumawi yung Miss Grand International. 'Yun naman ang ayaw ko 'no, gusto tuloy. 'Yun naman ang hindi ko gusto sa part na 'yun na ginawa nila. Na nung time na 'yun, na in-expose nila si Eva Patalinhog ng bonggang-bongga, tapos yung pala ililigwak din sa imburnal 'no, yung nakakaloka doon. Siyempre 'yun, hindi ako natuwa. Pero yung kung iaano mong overall na hindi siya nakapasok, I think ano rin naman, acceptable din naman, 'di ba? Kasi nga siyempre ang daming malalakas doon, siguro sa sobrang dami ng mga malalakas doon, wala na talagang, alam mo 'yun, hindi na umabot yung kanyang scores 'no, sa top 20 kung top 20 yung dating ano nila, yung first cut nila 'no. 'Yun ang hindi ano, 'yun ang hindi alam ng mga, alam mo 'yun, ng mga ibang kababayan nating Pinoy, kung hindi natin binash or kung hindi niyo, hindi ako hindi ako nang-bash noon. Kung hindi niyo binabash 'no, ang Miss Grand International lalong-lalo na noon 'no, at marunong tayong
maghintay, 'no? Maghintay ng para sa atin sa tamang oras, sa tamang pagkakataon, 'no? Baka siguro nung time na yun meron na tayong first crown 'no, through Samantha Bernardo, 'di ba? Kasi nakakaapekto talaga yung mga bashing na yan, eh. Kumbaga kay Samantha Bernardo palang siguro baka nakuha na natin yan, yung golden crown na yan 'no. Minsan kasi meron din talagang ambag yung mga pambabash 'no, ng mga kababayan nating Pilipino sa ano, sa Miss Grand International, organization or kahit na sa ibang ano, organization. Pero alam nyo minsan, napapansin ko, merong mga ano, eh, merong mga hindi naman Pinoy, let's say yung mga bahay natin, na mga nagpapanggap na Pinoy, 'no, tapos sinisiraan yung organization. Eh, siyempre wala naman ng time para i-check yung organization kung ano 'tong account na 'to, eh, basta ganito siyempre may mga Google Translate na 'no. So ngayon ang ginagawa nila tina-translate nila yung Tagalog or English, tapos yung pangalan din nila sa social media Pilipino pero mga Indo pala ito, 'di ba? Yung iba nga mga chay-chay, 'di ba? So yun lang ang nakakaloka. Kumbaga sa totoo lang, maliit lang ang industriya ng pageantry, to be honest, no? Kaya mas mabuti sana, let's forgive. Kahit na wag na tayo mag-forget, no? Let's just give Miss Grand International a second chance. 'Di ba? Baka mamaya kasi talaga yung puso ni Papa Nawat, eh, nasa Pilipinas na talaga, 'di ba? So, why not, 'di ba? Parang ano na lang, peace is better, 'no, than war, 'di ba? So, ayun, kasi minsan itong mga ito may mai-post lang, eh, para mag-trending, eh, 'no? Kasi sa mga ganyang post nati-trigger lalo yung mga Pilipino, 'di ba? Bumabalik yung sama ng loob kaya ayan, dumarami, nagte-trending ta's makakaabot dun sa organization. Hindi maganda 'yan, 'di ba? That was before, and to be honest, what's important now is the present. 'Di ba? Kung ano yung nakikita natin ngayon. It's better to be positive and kind towards to other. 'Di ba? Mas maganda yung ganon. Kumbaga kung magiging kind tayo, um, let's spread positivity, kindness, 'di ba? Love, ganyan ganyan. Eh baka mamaya hindi lang isang golden crown ang ibigay sa atin ni Papa na what, 'di ba? Baka i-back to back pa tayo nito, charot, 'di ba? Kumbaga nakakawala ng class yung mga ganitong yun ibig sabihin yung pagiging bitter 'no, sa organization. Kaya focus na lang sana tayo sa ikakapanalo ng ating mga future candidates, 'di ba? Hindi lang sa Miss Grand International, sa ibang pageants pa 'no. Tigilan niyo na yung mga ganyan-ganyan, nakakaloka kayo. Can we just like magkaroon tayo ng ano, ng pagkakaisa, 'di ba, ng unity, ganyan 'no? Let's forget, kung hindi man ma-forget, forgive, 'di ba? Yung ano, yung kumbaga bigyan natin ng pagkakataon ulit si Papa Nawat. Malay niyo naman, 'di ba? Malay niyo naman ako rin 'pag naano rin ako sa Miss Grand International. Halimbawa, mag-aano ako dun tulad nga ng sinabi ko sa inyo 'no. Siyempre, napamahal ako dati, inaano ko rin, ginigisa ko rin yung Miss Grand International, 'di ba? Pero ngayon nandun ako, siyempre nakita ko maganda naman pala, ganyan-ganyan 'no. Pero sabi ko sa inyo, 'pag once na may hindi ako nagustuhan, panigurado magwo-walkout talaga ako. Next year, ayan magko-cover ulit tayo, 'pag may hindi ako nagustuhan doon, magwo-walkout talaga ako ng bonggang-bongga. 'Di ba, yung past is past, 'di ba? Because what is important now, yung present, 'di ba? Yun na lang yung harapin natin at saka yung tagumpay ni CJ Opiasa din, 'di ba? Ng Pilipinas also, 'di ba? Kumbaga, hindi pa rin tumitigil yung mga ganito, no? Yung mga kampon na mga kajipan, 'di ba? Sabi nga nila, sa pagpapabagsak sa MGI, 'di ba? Hindi na lang kayo matuwa, nakakaloka kayo. Saka na kayo magkagaganyan, 'di ba? Pag ano na ulit. Kasi ako, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, hindi ko binigay yung 100% ko sa MGI. So, 50-50 pa rin ako, no? So, if ever na meron akong malalaman, no, or whatsoever na makikita ko na makakaganapan doon na hindi ko gusto,
Eh, siyempre talagang magwo-walkout ako kasi hodang hindi na ako mag-cover, hindi ko na buuin yung pagko-cover ko sa ano, sa organization. Gano'n akong tao 'pag hindi ko gusto yung galawan, lumalayas ako ng kusa, 'no? Siyempre ang iniisip ko ang Pilipinas, siyempre hindi ibang kandidato, 'di ba? Anyway mga Bwex, ito paano nakakaloka ito, si Bawang, di ba? At ang Miss Cosmo International Organization ay talaga naman nagpasabog kagabi, di ba? Ay nako, ang aga-aga pa may pasabog na kaagad itong si Bawang. At ang mga chika-chika nga doon daw ay isasagad na daw talaga nito ng bonggang-bongga hanggang tumbong, hanggang bahay tae. Charing. Isasagad niya na ang kanyang tubo, di ba? Charot! So ayun, isasagad niya isasagad niya na ng bonggang-bongga ang kanyang mga pasabog for next year, di ba? Itong si Bawang talagang hindi nagpapatumpik-tumpik, ayaw na talaga magpaawat, di ba? Ang mga usap-usapan daw, kasi nga nilabas na nila yung kanilang ano, yung kanilang promotional video, no? Sa December daw, ayan ha, ang kanyang Miss Cosmo International 2025. O, di ba? Very advanced si Bawang, di ba? Inilipat niya yung ano, 'di ba ano 'yan, October 'yan. So inilipat niya ng December. At ang mga usap-usapan nga doon, tuwang-tuwa ang mga Indo kasi daw ayan na daw ang magkakataon para daw patumbahin nito ang dalawang Thai owner ng international pageant. Walang iba kundi si Haluda Universe, 'di ba? At saka si Papanawat o Jimbo. Kasi 'di ba, si Papa Nawat, yung kanyang Miss Grand International, ginagawa yan ng October, di ba? Ngayon naman si ano si Hello the Universe, dati December din yung Miss Universe, ngayon ginawang December. So ngayon ganito na. So ang sinasabi kasi after nung kasi ganoon naman yung mga pageants, 'di ba? After ng ano, gusto daw tumatak ni Bawang, yung Miss Cosmo no, gustong tumatak hanggang huling or hanggang ano tawag dito, hanggang last month ng taon, parang ganon, no? So parang buong taon sila mag-iingay from January to November and then December, yun yung kanilang parang magiging pinaka main coronation night, ganyan-ganyan, no? So hanggang ibig ko sabihin buong taon maingay yung Miss Cosmo, parang ganun daw yung plano nito. Tapos lalong-lalo na si Hello the Universe, November yung kanyang Miss Universe, si Papanawat naman October. Eh 'di ba nung Miss Cosmo nung October, 'di ba parehas na buwan lang yung ano yung Miss Grand International at saka Miss Cosmo. So ngayon, after ng Miss Cosmo, nawala na yung Miss Cosmo, 'di ba? Nawala na ng kinang kasi nga nandyan na ang Miss Grand International, natabunan ito. Tapos ngayon Miss Universe, natabunan din siya ng Miss Universe, 'di ba? While ito namang si Papa Nawat, yung kanya namang Miss Grand International, hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin, 'di ba? So ngayon, ang mga usap-usapan doon, kaya daw ito ginawang December, no? Para daw kahit natapos na yung Miss Grand International at saka yung Miss Universe, aabangan pa rin, may aabangan pa rin. Kumbaga, nandun ang Miss Cosmo sa December, so bali sila pa rin ang mamamayagpag sa huli. Ayan daw ang mga ano, mga chika-chika doon. Talaga daw gustong ilampaso, gusto daw isagad ni Bawang ang pagpapatumba, di ba? Pagpapataob dito sa Miss Universe at saka sa Miss Grand International na parehong may Thai owner. O Jimbo, grabe talaga tong si Bawang ha. Anong masasabi nyo dito mga Bwex? Nakakaloka itong si Bawang. Parang lahat na lang ginagawa niya. Biruin nyo ang aga-aga pa lang. December na, di ba? December pa yan ha. December pang Miss Cosmo pero talagang nag-ingay na siya, di ba? At saka ayun nga, alam niyo kung saan 'to gaganapin? Siyempre walang iba kundi sa Vichin, 'di ba? Sa Vietnam na naman, Diyos ko, nako, alam niyo na mga Bwex, no? Kaya nga ang daming mga Indo diyaan na nag-iingay, no? Ang daming Indo. At saka may mga umiingay-ingay pa dito, no? Na pwede daw, ayan, hindi daw imposible na mag-appoint si
Jid Madila, no, ng kanyang kandidata for Miss Cosmo. Ayan. Nako, ano kaya masasabi dito ni Papa Nawat? Since wala na nga itong papageant, no, na mega bintang, meron itong kakayahan para mag-appoint. At yan nga ang mga umiingay-ingay ngayon sa Indonesia na mag-a-appoint daw, na posible daw mag-appoint. Yun daw ang mga usap-usapan doon. Si Ivan Gunawan ng kandidata para sa Miss Cosmo. Pero parang imposible naman yun mga buweks kasi ang Miss Cosmo Indonesia, nasa Puteri, Indonesia, diba? Puwera na lang siguro kung, alam niyo yun, susulutin nitong si Ivan Gunawan, di ba? Ang Miss Cosmo doon sa Puteri, Indonesia. Alam mo naman si Ivan Gunawan, ang daming datong, di ba? Nakakaloka itong si Bawang at talaga namang nagse-celebrate ang mga Indo. Sabi daw nila kasi, eto daw Vietnam ay talagang lucky charm. Ayan na, para sa mga Indo. Dahil daw sa kanila daw ibinigay ang kauna-unahang major crown. O, Jimbo! Nakakaloka ito. Ang sabi dito sa Miss Cosmo, the search is on. Stay tuned and join us in Vietnam in December 2025. O, di ba? Nakakaloka si Bawang, ang aga ng kanyang no? Ang aga ng kanyang pasabog. Parang, kung iisipin mo, still 2024, may paganto na siya, di ba? But in fairness, talagang business kung business ito. At saka mas maraming nag-comment doon ng mga Indo. Oo. Parang feeling ko bet na bet nila yung Miss Cosmo na kaysa sa Miss Grand International. Sa totoo lang. Kasi nagbabasa-basa ako ng mga comments sa Miss Grand International. Puro mga comments doon, mga Pinoy na, alam mo yun. Wala nang masyadong mga Indo, oo, puro na lang, Pinoy, ganyan, tapos mga Latik, ganyan-ganyan, no? Nangunguna na ang mga Pinoy sa Miss Grand International, while dito sa Miss Cosmo, puro Indo na talaga, oo, sila yung namamayagpag. Pag nag-comment nga dito yung Pinoy sa Miss Cosmo, kinukuyog, Diyos ko Lord, talagang pinapasok pa yung Miss Earth, keso ganyan-ganyan, na ang Miss Cosmo na daw ang papalit sa Miss Earth as major pageant sa mga alpha pageant. Nakakaloka itong mga Indo na ito kung paano nila i-hype itong Miss Cosmo, ganun din ang mga Vichin, di ba? At saka ayun nga, nakalimutan ko yung pangalan niya, ang new national director ng Miss Cosmo Vietnam, hindi na si Bawang, o di ba? Talagang mananatili na lang siyang CEO. Yung kanilang national director, kung hindi ako nagkakamali, siya yung kabatch ni kabatch ba siya ni, sandali ha, kung hindi ako nagkakamali, kabatch siya ni Celeste Cortesi sa Miss Universe. Oo yata, siya yata yon. Siya yung national director ng Miss Cosmo Vietnam, hindi na si Bawang. Kumbaga si Bawang na talaga yung CEO, ganyan-ganyan, no? So anyway, ayun nga, nakakaloka ito, no? Tapos ngayon, kagabi din, inirelease nila, eto nga yung mga isa sa mga pasabog nila, no? Yung sash companies. Actually, itong sash company na ito, hindi na siya sa akin, hindi na bago kasi nakita ko na to nung nakaraang linggo pa, no? So, hinahantay ko na lang na magkaroon ng official, no, statement ang Miss Cosmo, ayan. Kasi mahirap naman magbigay ng, mag-post sa social media tapos wala naman tayong resibo, di ba? But anyway, ayun nga, yung Sash Company na from Miss Universe, di ba, ay ngayon nandito na sa Miss Cosmo, di ba? Ang sabi dito, official announcement, the Sash Company becomes official global Sash partner. We are proud to introduce the Sash Company, which is the official Sash partner of Miss Cosmo. The Sash Company is a world-leading manufacturer of sashes. Ang daming sash, diba? Parang medyo redundant. So, which is made using sustainable fabric renowned for, ano ito? For their exceptional quality, intricate designs, stunning aesthetics, and durability. Ay, charay ah. The Sash Company here to unite the Cosmo family across all countries and territories under one brand, Sash o Jimwa.
Ayun, meron pa daw silang mga iba pang pasasabugin. Stay tuned for the exciting collaboration between Miss Cosmo and the Sash Company as they create a unique sash for the top 2 of Miss Cosmo 2024. Ang taray, 'di ba? Talagang bini-baby ni Bawang ang kanyang first runner-up at saka ang kanyang title na Chikachud, 'di ba? Nakakaloka 'no? Ngayon nga, let's say sa Vietnam nga gaganapin ulit ang Miss Cosmo, parang iniisip ko, akala ko ba first year sa Vietnam tapos host country sa ibang bansa? Tingin ko wala silang nakuhang host country. Kasi kung may nakuhang host country ito, hindi ito mag-i-stay sa Vietnam eh, 'di ba? So panigurado ako wala silang nakuhang host country, 'di ba? Kasi imposible 'yan kung may nakuha sila, eh, ba't sila mag-stay sa Vietnam, 'di ba? So siguro kung napanalo nila yung Philippines, so si Atisa manalo, siguro baka sa Philippines ito i-host, 'di ba? Pero ayun nga, pinaglaruan nila si Atisa manalo, kaya ayan ngayon, talagang bagsak na bagsak yung kanilang engagement, 'di ba? Pati doon sa mga latik, naloloka sila doon, yung mga latik talagang nagwawala din sa social media, lalo na yung mga Venezuelans, 'di ba? Nagwawala sila dahil nga pinaimburnal nila sa Venezuela, ang ganda-ganda ni Venezuela, 'di ba? Pero ayun, sabi nga daw kasi nag-base din sila sa sa anong tawag dito, sa kanilang closer interview, ek-ek, 'di ba? But anyway, eto nga since nasa kanila na ang Sash Company na dating sa Miss Universe, ayan 'no, 'di ba nasa kanila na din yung Smile Train? Ayan na, nakakaloka ito. Tapos si Paula Schubert, 'di ba? Tapos nandiyan din si naloka ako. Si Harna Sando, 'di ba? Puro Miss Universe. Ngayon yung National Director ng ng Miss Cosmo, Miss Universe Vietnam, 'di ba? Ano pa ba yung mga naging judge din diyan sa sa Miss Cosmo, si si Doraemon Miss Universe din. Parang tapos si Henny din, 'di ba? Nandiyan din sa sa Miss Cosmo, Diyos ko Lord. Tapos ano pa ba? Baka mamaya marami pa daw silang pasasabugin, baka bukas makalawa nasa kanila na si Jojo Bragais at saka yung Mawa, 'di ba? Nakakaloka ito. Hindi ko kinakaya yung mga pasabog ng Miss Cosmo. Talaga daw, patutumbahin daw talaga nito yung dalawang tie owner na si Halu the Universe at saka si Papa Nawat. Well, tignan natin, no. Atong Miss Cosmo, nakikita ko, masyado silang ambitious, no? Masyadong mayabang yung dating. Parang minsan kung iisipin mo, wala na masyado sa lugar, no? Sana yung parang maganda sana yung hinay-hinay lang, no? Pero ayun nga, kasi nga, since nung kasagsagan ng Miss Cosmo, etong taon nung bago pa magpunta yung mga kandidata sa Vietnam, no? Siyempre, super ingay ng Miss Cosmo. Nga itong major pageant nung nandyan si Atisa Manalo, no? Talagang nasa sila, nasa high peak ng tagumpay, no? Sana noon pa nila ito ginawa yung mga ganito-ganito para hindi masayang yung budget nila, di ba? Kasi ngayon parang mahina yung kanilang engagement. Parang talagang bumagsak ang ekonomiya ng Miss Cosmo, di ba? So ngayon, ang dami pa nilang gastos, gagastos pa sila ng mga ganyan-ganyan. Well, good luck, no? So ayun lang, no? Tapos ngayon, iniisip ko, parang sobrang ambitious nga nitong Miss Cosmo. Tas kinukuha nila yung mga nasa Miss Universe. Siyempre, may din dyan si Asukal, di ba? For sure yan, may mga connection yan si Asukal dyan sa mga kaganapan sa Miss Cosmo. Siyempre, di ba, friend-friend sila ni Bawang. Tapos nandyan si Asukal, di ba? Siyempre, alam nyo na, di ba? So ngayon, maganda rin naman kay Asukal, siyempre nakakatulong siya sa Miss Cosmo, di ba? Kahit papaano. Kaya nga lang, siyempre, obvious na ang nagiging dating ng Miss Cosmo, parang nagiging shadow. Shadow ng Miss Universe, di ba? Parang, kung iisipin mo, parang hindi maganda tingnan, no? Parang kung iisipin mo na na dati ang iniisip natin, Miss Cosmo, ano yan? Kasi pag sinabing Miss Cosmo, kasi marami nagtatanong, ano ba yung Miss Cosmo? Ang Miss Cosmo kasi parang yan, para hindi ko ma-explain masyado, pasensya na, pero may idea ako. Para siyang mga pinagsama-samang mga beauty pageants, parang gano'n. Kasi 'di ba may Miss World, may Miss Universe, may Miss International, may Miss Planet, parang ganyan, 'di ba?
may intergalactica, charot, di ba? Parang ano yan, mga pinagsama-samang mga, kung ano may nasa universe. So parang ganon. Pasensya na hindi ako ano sa sa mga ganyan-ganyan. Basta parang ganon siya, Cosmo, pinagsama-sama siya. Kaya di ba pag nakikita yung Cosmo, ang dami ring mga bituin, tas ang dami mga planets. Parang ganon siya, pinagsama-sama siyang mga mga kaek-ekan, charot. Yun na lang yun, no? Parang naiisip ko, etong Miss Cosmo, wala siyang originality. Parang ganun, no? Dati kasi, nung parang iisipin mo na, ay, yung Miss Cosmo, parang bago ito, parang kakaiba, no? Unique. Pero ngayon, sa mga nakikita natin, parang hindi na ganun kapanapanabik ang Miss Cosmo. Kasi nga, di ba parang ano na siya, parang nagiging anino na lang siya ng Miss Universe. And to be honest, hindi niya basta-basta mapapataob ang Miss Universe kahit na kuhanin niya pa yung lahat ng mga sponsor sa Miss Universe. Hindi niya mapapataob ang Miss Universe ng ganun-ganun lang. Pataubin niya muna yung ibang mga pageants diyan bago siya pumunta sa sa Miss Grand International at saka sa Miss Universe, di ba? Etong si Bawang, masyado ring masyado ring ambisyosa no? Ambisyosa na lang hindi naman siya ambisyoso eh. Di ba mga buweks? Nakakaloka talaga yung mga kaganapan ngayon, di ba? Lalo na itong si Bawang, talaga namang hindi na siya nagpapaawa, di ba? Talagang gusto niya ay nako, gusto niya ng sagad-sagaran, di ba? Ang kanyang tubo, di ba? Kay Hello the Universe at saka kay Papa Noah, di ba? Sana all, di ba? Sana all tinutubuhan, di ba? Sana all isinasagad, di ba? Anyway, mga buweks, ano masasabi niyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!